Mas mabuti pa ang mamatay sa laban ng may karangalan kaysa sa mabuhay na punong-puno ng pagsisisi dahil hindi mo na ipagtanggol ang iyong mga tao. Sapagkat ang mga duwag ay dumadanas ng libu-libong kamatayan habang isang beses lang sa matatapang. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong minsan ang nagpakatatag para ipaglaban ang kanilang bayan hanggang sa huli. Nakipagsabayan sa mas malakas na kalaban, hindi nagpatinag sa dami ng mga sumasalakay at buong pusong dumepensa hanggang sa maubusan ng kahuli-hulihang pagkukuhanan ng pag-asa. Wala sa pagpipilian ang pagsuko dahil para sa kanila'y karangalan ng ialay ang buhay para sa bayan. Ang kwento ng pakikipagsapalaran at kapalarang sinapit ng Super Battleship Yamato, ang pinakamalaking barkong pandigma na isinilang sa kasaysayan. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na rin po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Nang mga sandaling mabuo ang Super Battleship Yamato noong taong 1936, itinuturing ng karamihan na ito ay imposibleng mapalubog sa laban dahil sa napakabigat nitong 72,000 tonelada na nababalutan ng pinakamatitibay at pinakamakakapal na baluting meron ng mga panahon na yun. Bukod pa sa kargado ito ng pinakamalalakas na mga armas, ay talagang imposibleng may makatapat pa ang Yamato. Sa kasagsagan ng digmaan, maraming mga kampanya ng pwersang Hapones ang hindi binigo ng Yamato. Naging bahagi siya ng mga labanan sa Midway, sa Guadalcanal, sa pinakamalaking naval battle na ginanap sa Philippine Sea, ang mga labanan sa karagatan ng Samar at Sibuyan, at sa iba pa na kung saan ang Yamato ay nagtamo rin ng mga tama ng bomba at torpedoes. Ngunit dahil nga sa kapal ng baluti nito ay di sila natinag at nagalusan lang. Buwan ng Marso taong 1945, nagsimula na noon ang pwersa ng Allied na atakihin ang mainland ng Japan. Nauna nilang tinira ang pantalan ng Kure, kung saan ang Yamato ay napalaban sa isang aircraft carrier ng mga Amerikano na bagamat 16 na warships ang napinsala, ang Yamato ay muling nagtamo lamang ng minoryang pinsala gaya ng inaasahan. Pero bago pa man sumapit ang buwan ng Abril, panahon kung kailan naganap ang makasaysayang labanan sa Okinawa, alam ng pwersang Hapones na yun na ang kanilang huling pagtatanggol sa kanilang bansa dahil kapag bumagsak pa ang Okinawa ay wala na silang magagawa pa sa pag-abante ng mga kalaban. Dahil dito, nagpasya ang kanilang emperor na itodo ng lahat ang kanilang natitirang pwersa para depensahan ang Okinawa. Sa pagkakataong ito, ang Imperial Japanese Navy sa pangunguna ng Super Battleship Yamato ay nagpatupad ng operasyong tinawag nilang Operation Tengo, kung saan nakapaloob ang pagsasanib pwersa ng lahat ng mga hukbo at sila ay lalaban ng ubusan hanggang may natitira silang lakas. Bilang paghahanda, mula sa pantalan ng Tokuyama na kanilang kinaroroonan, ang Yamato ay nagkarga lamang ng saktong gasolinang gagamitin sa paglalayag patungong Okinawa. At ang natira ay puro stock na ng mga ammunitions para sa matinding bakbakang haharapin. Nang full load na sila, kasama ang mga escorts na destroyers, ay umalis na sila dakong alas 3:20 ng hapon noong ika-6 ng Abril taong 1945 upang dumipensa sa Okinawa. Ngunit sa kasamaang palad, na-intercept at na-decode ng Allies ang radio transmission nila kung saan nalaman nila ang halos lahat ng nakapaloob sa Operation Tengo. At ang pinakamalala pa dito ay nalocate pa din nila ang lokasyon ng convoy ng Yamato. Dakong alas 8 ng gabi, nang dalawa sa mga submarines ng Allies ang naka-spot sa eksaktong kinaroroonan nila. Kaagad nilang inireport iyon sa mga American Carrier Strike Force dahil bukod sa napakalakas ng pwersang haharapin ay hindi rin naman nila basta-basta maaatake ang convoy dahil sa bilis ng paglalayag ng mga ito sa pasigsag na mosyon upang hindi basta makayanang targetin. Dahil dito, ang lahat ng pwersa ng Allies na nakapaligid sa Okinawa ay pinaghanda na upang unang salubungin at huwag payagang makarating sa Okinawa ang convoy ng Yamato upang hindi na sila makapagsanib pa ng pwersa sa mga kasamahan nilang nandudun. 6 na battleships, 7 cruisers, 21 destroyers at mga aircraft carriers na kargado ng mga eroplano ang sumalubong sa pwersa ng Yamato. Sobrang laking pwersa ng mga ito kung ikukumpara sa Yamato at sa mga kasama niya.
Madaling araw ng ika-7 ng Abril nang magkasalubong na nga ang dalawang pwersang ito at nakatakdang maganap ang isang makasaysayang labanan sa dagat. Pumosisyon ang mga crew ng Yamato sa kanilang battle stations at alas 8:23 ng umaga nang unang umatake ang mga Allied aircrafts na sinundan kaagad ng mga seaplanes sa sumunod na mga oras. Nang maispatan sila, kaagad na bumawi ang Yamato at walang humpay na nagpaputok ng kanilang mga batteries at mga anti-aircraft weapons. Dakong alas 10 na nang masagap ng Yamato sa kanilang radar ang di mabilang na mga eroplanong American Hellcat fighters na lumilipad na sa itaas nila. Sinundan pa ito ng 280 bombers at torpedo bomber aircraft ng kinatanghaliang tapat at lahat sila ay pumalibot sa himpapawid ng Yamato. Sa sobrang dami ng mga kalaban sa itaas, ang mga destroyers ng Japanese Navy ay pinaikutan din ang Yamato para depensahan naman ito laban sa direktang pag-atake. Ngunit nanatiling overwhelmed ang pwersang dinala ng Allied forces. Sunod-sunod na wave ng pag-atake ang kanilang ginawa sa pwersang Hapones at habang tumatagal ang labanan, bagamat nakakadepensa ang convoy ng Yamato, ay unti-unti din silang napipinsala. Sa una ay nasasalo nila ang mga torpedo para sa Yamato, pero kalaunan ay isa-isa na ring nawawasak ang mga destroyers na ito. Alas 12:41 nang tamaan at mawasak ang dalawa sa anti-aircraft ng Yamato mula sa dalawang bombang nakalusot sa depensa. Habang ang ikatlong bomba naman ay tumama sa radar room ng super battleship na ito. Bago mag-alauna ng hapon ay tumama na din ng isa pang torpedo sa unahang bahagi na bagamat matibay ang baluti ng Yamato ay nagdulot naman ito ng malakas na shockwave sa kabuuan ng barko. Sa patuloy na pagbagsak ng napakaraming bomba at torpedoes, hindi na ito makayanan pang depensahan lahat ng Yamato at ng mga kasama nila. Sa pagkakataong ito ay marami ng bomba ang direktang tumatama sa kanila hanggang sa magsimula ng umapoy ang likurang bahagi ng super battleship Yamato. Pansamantalang tumigil ang pag-atake ng Allied at iniwang sugatan ang Yamato, pero sa pagkakataong ito ay naghahanda lang pala silang muli para sa mas malakas na susunod na bugso ng pag-atake. Ilang sandali lang ay mga dive bombers naman ang lumipad ng napakataas ang sumugod sa Yamato, habang ang mga torpedo bombers ay nagpakawala ng bomba sa lahat ng direksyon. Muling sinubukang dumipensa ng Yamato, ngunit dahil sa sobrang dami ay merong nakakalusot na tumatama sa kanila. Pagkatapos ng bugso ng pag-ataking iyon ay napinsala na rin ang iba't iba pang bahagi ng battleship, kung saan pati ang mga pangunahing kanyon nito ay nawasak na rin ng tuluyan. Unti-unti na rin pinasok ng tubig ang Yamato at sa patuloy na pagtama ng mga torpedos, dakong alas 2:05 ng hapon nang tuluyan ang bumagal ang takbo nito dahil sa nagkasunog na rin sa engine room at naabot na rin ito ang kinaroroonan ng mga magazines ng batteries. Kaya't para hindi tumaas ng sobra ang temperatura at tuluyang sumabog mismo sa kanila ang mga bala, ay pinabaha nila ang loob ng ammunition room, pero nagmamalfunction na rin ang mga pumping stations nila. Ilang sandali pa, sunod-sunod na torpedo pa ang tumama sa kabuuan ng Yamato na naging sanhi ng pagkakabutas nito sa ilalim, at di nga nagtagal ay lumikha na rin ng napakalakas na pagsabog ang mga battery magazines ng Yamato na sa sobrang lakas ay umabot pa sa taas na 6 na kilometro ang nilikhang mushroom clouds. Sapat na para makita ito hanggang sa Kyushu na may layong 160 kilometro. Ang super battleship Yamato ay wala nang nagawa pa sa napakaraming kalaban na sabayang umatake. Siya ay lumubog ng tuluyan kasama ang tinatayang higit 3,300 mga crew, kasama na ang kanilang fleet commander na sa kabila ng pagkatalo ng Yamato ay patuloy na lumaban bilang mga infantry ang mga crew nito at mas piniling mamatay kaysa sa magpahuli ng buhay. Habang ang Vice Admiral naman nila ay itinali pa ang sarili sa Yamato upang kasama niyang lumubog at hindi siya makuha ng mga kalaban. Ang makasaysayang labanang iyon sa East China Sea na nagpalubog sa Yamato ay siyang naging pagwawakas na rin ng paghahari ng mga battleships sa karagatan at napalitan naman ito ng pamamayagpag ng mga aircraft carriers magpasa hanggang ngayon. Pagkatapos ng digmaan, maraming mga eksperto at organisasyon ang nagtangkang alamin ang eksaktong kinaroroonan ng Yamato upang mapag-aralan ng eksaktong karanasan nito. Buwan ng Hulyo taong 2015,
Isang organisasyon pa ang nangalap ng pondo para sa planong iahon ang mga labi ng Yamato at ng mga crew nito. At noong buwan ng Mayo 2016, gamit ang digital technology ay nakagawa sila ng napakagandang footage at detalye na kuha sa Yamato. Ang 9 na minutong video na ito ay mapapanood sa Yamato Museum sa Kure. Mas mabuti pa ang mamatay sa laban ng may karangalan kaysa sa mabuhay na punong-puno ng pagsisisi dahil hindi mo na ipagtanggol ang iyong mga tao, sapagkat ang mga duwag ay dumadanas ng libu-libong kamatayan habang isang beses lamang sa matatapang. Ikaw kaibigan, hanggang saan mo kayang ipaglaban ang iyong mga pinapaniwalaan? Handa ka bang magbuwis ng buhay kung kinakailangan? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!